Matiyaga kong hinahawakan ang bawat butas ng aspile habang nakaluhod ako sa harap ng aking nakababatang kapatid na si Fiona. Ang maranyang tela ng kanyang gown na kulay rosas ay parang telang kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Ngunit para sa akin, ito ay simbolo ng lahat ng aking sakripisyo. Ako ang bumili ng telang ito. Ako ang nagbayad para sa sikat na designer na tumahi nito. At ako rin ang tanging tao sa silid na ito na nakakaalam kung gaano kadumi ang kaluluwang suot nito. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto sa kabilang silid na naguugnay sa walk-in closet. Boses ni Rafael, ang kanyang magiging asawa, at isang general na anak ng pinakamayamang pamilya sa lalawigan. Sigurado ka ba na hindi magkakalat ang kapatid mo mamaya, Fiona? Tanong ni Rafael. May himig ng pandidiri sa kanyang tono na tila ba ang pangalan ko ay isang uri ng dumi sa kanyang sapatos. Hindi bagay ang isang katulto na tulad niya sa piging na ito. People will talk. Tumawa si Fiona. Isang malutong at mapanuring tawa na tila mga bubog na bumabaon sa aking pandinig. Huwag kang mag-alala, love. Si Jocelyn ay sanay na sa dilim. Gagamitin natin siya mamaya para magsilbi ng alak. Besides, she needs the money for mom's medicine. Gagawin yan kahit ang dilaan ang sahig kung utusan ko. She is just a shadow, Rafael. Isang anino na walang silbi, kundi ang suportahan ang ningning ko. Natigilan ang aking mga kamay. Isang matulis na aspile ang bumaon sa aking hintuturo. Hindi ako dumaing. Pinanood ko ang isang maliit na patak ng pulang dugo na dahan-dahang gumuhit sa dulo ng aking daliri. Ngunit hindi ko hinaya ang madumihan ng gown. Hindi dahil sa takot ako kay Fiona, kundi dahil alam kong ang telang ito ang magiging mitsa ng kanyang sariling libingan. Pumasok si Fiona sa silid, bit-bit ang isang maliit na kahon. Kinuha niya ang isang gintong medalya mula rito, ang aking sniper badge. Ang katibayan ng aking 10 taong serbisyo bilang pinakamahusay na sharpshooter at instructor sa buong dibisyon. Isang medalya na kailanman ay hindi niya mahahawakan kung hindi niya ito ninakaw mula sa aking mga gamit. Aray! Ayusin mo naman ang pag-aaspile, Jocelyn. Ang bagal-bagal mo na, ang tanga-tanga mo pa. Sigaw ni Fiona habang tinitingnan ang kanyang sarili sa malaking salamin. Ikinabit niya ang medalya sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso na puno ng kasinungalingan. Tingnan mo ako. Ito ang mukha ng tagumpay. Samantalang ikaw, kahit anong gawin mo, mananatili kang tagapunas ng pawis ko. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang aming ina, si Remedios. Sa halip na ipagtanggol ako, lumapit siya kay Fiona at hinaplos ang mukha nito ng may labis na paghanga. Jocelyn, bilisan mo na riyan. Pagkatapos mo, dumaan ka sa kusina at tulungan mo ang mga catering staff. Huwag kang magpapakita sa mga bisita ni Fiona. Baka mapahiya ang kapatid mo. Intindihin mo, ito ang pinaka-importanteng gabi para sa amin. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Kaya gawin mo ang lahat para maging perpekto ang gabing ito para sa kapatid mo. Utos ni Ina. Walang kahit isang bakas ng awa sa kanyang mga mata para sa akin na siyang nagpapakain sa kanila sa loob ng maraming taon. Doon ay may isang bagay na tuluyang gumuho sa loob ko. Ang huling hibla ng aking pagtitimpe ay naputol. Ang init ng dugo sa aking daliri ay tila naging yelo na dumaloy sa aking mga ugat. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Sa halip, tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking tindig, na dati ay laging nakayuko, ay biglang naging tuwid at matatag. Tiningnan ko si Fiona ng diretso sa kanyang mga mata. Isang malamig at walang emosyong tingin na nagpatigil sa kanyang pagniisi. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Bulyaw ni Fiona, bagaman bakas ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Magtrabaho ka na! Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Lumapit ako sa kanya at inayos ang kwelyo ng kanyang gown. Napakalapit na naramdaman ko ang kanyang mabilis na paghinga. Isuot mo ang lahat ng sa akin, Fiona.
Bulong ko sa kanyang tainga, sapat na para siya lang ang makarinig. Ang damit ko, ang pera ko, pati ang medalya ko. Enjoy the spotlight while it lasts. Dahil bago matapos ang gabing ito, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung gaano kabaho ang itinatago mo sa ilalim ng gintong yan. Anong sabi mo? Sasampalin sana ako ni Fiona, ngunit mabilis kong nahawakan ang kanyang pulsuhan. Ang lakas ng aking pagkakahawak ay sapat para marinig ang mahinang pagnitnit ng kanyang mga buto. Huwag ngayon, little sister, sabi ko sa isang boses na kasing talim ng isang punyal. Maraming tao sa labas. Ayaw mo namang makita nila na ang heroine nila ay isang babaeng walang modo, di ba? Binitawan ko siya at agad akong lumabas ng silid nang hindi tinitingnan ng aking ina. Kinuha ko ang aking lumang telepono mula sa bulsa ng aking apron at nagdial ng isang numero. Major Guerrero here, sabi ko sa kabilang linya nang sagutin ito. Is the file ready? Yes, send everything to the Chief of Staff's private tablet now. And tell the security team to prepare the shooting range in the garden. I have a live performance to conduct. Pinunasan ko ang dugo sa aking daliri gamit ang puting panyo at itinapon ito sa basurahan. Ang gabi ng aking pagluhod ay tapos na. Ngayong gabi, ang aking mga mata ay nakatitig na sa target. At kailanman, hindi ako nagmimintis. Naglalakad ako sa madilim na pasilyo patungo sa kusina. Ramdam ko ang bawat pintig ng aking puso na tila isang martilyo na tumatama sa bakal. Kalmado ako, ngunit sa ilalim ng katahimikang ito ay isang nagbabagang apoy na handang tumupok sa lahat ng dumi sa pamamahay na ito. Hindi pa ako nakakarating sa pintuan ng kusina nang harangin ako ni Ina. Nakasandal siya sa pader, hawak ang isang listahan ng mga babayarin. Hindi niya tinanong kung masakit ba ang aking pulsuhan matapos akong saktan ni Fiona. Hindi niya tinanong kung kumain na ba ako sa gitna ng pagod ko sa pag-aayos ng lahat. Jocelyn, ang sweldo mo para sa buwan na ito. Bungad niya. Ang kanyang kamay ay agad na nakalahad sa harap ko. Kulang pa ang ibinigay ni Rafael para sa catering. Sabi ng manager, kailangang bayaran ang balanse bago magsimula ang main course mamaya. Ayaw kong mapahiya ang kapatid mo sa harap ng pamilya ni Rafael. Kinuha ko ang aking pitaka mula sa bulsa ng aking luma at kupas na pantalon. Alam ko ang laman nito. Ito ang perang itinabi ko para sana sa operasyon ng kanyang katarata sa susunod na buwan. Ito ang perang pinagpuyatan ko sa paggawa ng mga tactical manual para sa Special Forces. Ina, para ito sa operasyon mo. Mahinahon kong sabi. Tinitingnan ang kanyang mga mata na tila hindi na nakakakita ng katotohanan. Kung ibibigay ko ito ngayon, kailangan nating maghintay ng panibagong 6 na buwan para makakuha ng slot sa ospital. Bumuntong hininga si Ina. Ang kanyang muka ay nagpakita ng isang pamilyar na kombinasyon ng inis at manipulasyon. Jocelyn, huwag kang madamot. Malakas ka pa. Kaya mo pang kumita. Pero si Fiona, isang beses lang siyang ikakasal sa isang makapangyarihang pamilya. Kapag naging asawa na siya ni Rafael, hindi na natin kailangan ang mumurong perang yan. Utang na loob, anak. Intindihin mo ang sakripisyo para sa pamilya. Ibinigay ko ang pera. Hindi dahil sa sumusunod ako, kundi dahil ito na ang huling sentimo na makukuha nila sa akin. Habang dinadampot niya ang mga papel na pera, tila nakita ko ang pagkaputol ng huling hibla ng emosyonal na koneksyon ko sa kanya. Salamat, Jocelyn. Alam ko namang ikaw ang maaasahan sa bahay na ito. Sabi niya bago mabilis na tumalikod, hindi man lang ako binalingan ng tingin. Pumasok ako sa kusina at sinalubong ako ng ingay ng mga kawali at amoy ng mainit na ulam. Ngunit ang ingay sa loob ng aking isipan ay mas malakas. Biglang bumukas ang pinto sa likod at pumasok si Fiona, kasunod si Rafael. Hawak ni Fiona ang isang asul na folder, ang aking folder. Oh, narito ka pala, Jocelyn. Nakangising, sabi ni Fiona. Itinaas niya ang folder sa harap ni Rafael. Love, ito ang sinasabi ko sa iyong Project Agila. Ito ang tactical training program na binuo ko
para sa ating elite snipers. Ipinakita ko na ito sa tatay mo at bilib na bilib siya. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang Project Agila ay ang aking master's thesis sa Military Academy. Dugo at pawis ang ibinuhos ko para sa bawat estratehiyang nakasulat doon. Yan ang programang gagamitin para isalba ang buhay ng ating mga sundalo sa gubat. At ngayon, ipinagmamalaki niya ito bilang sarili niyang gawa. Impressive, Fiona, sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi ko akalain na sa kabila ng kagandahan mo, may utak ka para sa mga komplikadong tactical maneuvers na ganito. You are truly a gem. Tumingin sa akin si Fiona. Ang kanyang mga mata ay puno ng hamon at pangungutya. Sayang lang, at ang kapatid ko ay walang hilig sa ganitong mga bagay. Mas gusto niya ang magtahi at maglinis, di ba, Jocelyn? Masyadong mabigat ang baril para sa malalambot mong kamay. Lumapit ako ng isang hakbang. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ni Fiona sa hawak niyang folder. Kahit napilit siyang nagmamalaki. Alam niyang isang salita ko lang ay guguho ang kanyang mundo. Ngunit hindi pa ngayon. Ang Project Agila ay hindi lang tungkol sa paghawak ng baril, Fiona. Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa sementeryo. Tungkol iyon sa integridad, sa pagiging tapat sa bawat bala at bawat salita. Sigurado ka ba na kaya mong panindigan ang bawat nakasulat sa loob niyan? Bahagyang namutla si Fiona, ngunit agad siyang sumandal sa dibdib ni Rafael para magkunwaring nasasaktan. Rafael, tingnan mo siya. Palagi niya akong kino-question. Parang palagi siyang galit sa tagumpay ko. Hinarap ako ni Rafael ng may galit. Jocelyn, manahimik ka na lang kung wala akong magandang sasabihin. Isang hamak na civilian ka lang na walang alam sa serbisyo. Huwag mong itulad ang sarili mo kay Fiona. Siya ay isang bayane. Ikaw ay isang anino lang sa kusinang ito. Now get out of our sight and finish the preparations. Tumalikod sila at lumabas ng kusina. Ang tawanan ni Fiona ay tila isang tinik na bumaon sa aking puso. Ngunit sa halip na sakit, ang naramdaman ko ay isang uri ng kagaanan. Ang bawat pang-afapi nila ay nagsisilbing panggatong sa apoy ng aking determinasyon. Kinuha ko ang aking lumang telpono na nakatago sa ilalim ng isang basahang malinis. May 3 missed calls mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-vibrate muli ang telpono sa aking palad. Major. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at puno ng respeto. The Chief of Staff is already at the venue. He's asking why the author of Project Agila hasn't presented herself yet. The board is getting suspicious of the woman who claims to be you. Tumingin ako sa bintana, kung saan tanaw ang marangyang garden na puno ng mga ilaw at mga taong nagkukunwaring banal. Hayaan mo silang magduda, sabi ko, habang tinatanggal ang aking apron at itinatapon ito sa sahig. Ang tunay na Agila ay hindi nag-iingay bago sumunggab. I'm stepping out of the shadows now. Make sure the high-speed cameras are focused on the shooting range. I want every frame of her downfall recorded in high definition. Copy, Major. What about your mother and the fiancé? Hayaan mo silang panuurin ang guguho nilang pangarap? Sagot ko. Ang utang na loob na sinasabi nila ay babayaran ko ngayong gabi. Ngunit hindi sa parang inaasahan nila. Inayos ko ang aking buhok at kinuha ang isang maliit na earpiece mula sa aking bulsa. Sa isang iglap, ang Jocelyn na katulton ay naglaho. Ang natira ay ang babaeng sinanay pumatay ng distansya. Ang babaeng walang kinatatakutan. Naglakad ako patungo sa pintuan ng garden. Bawat hakbang ko ay may bigat ng katarungan. Bawat hininga ko ay may dalang panganib para sa kanila. Habang binubuksan ko ang pinto, sinalubong ako ng palakpakan ng mga tao. Ipinapakilala na si Fiona sa entablado. Pero sa gitna ng liwanag, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking mundo. Ang aking locket, ang tanging alaala ng aking namayapang ama, ay nakasabit din sa leeg ni Fiona. Ang huling bagay na mahalaga sa akin ay kinuha rin niya. Ang aking kamao ay nagngit-ngit.
Ang lamig sa aking puso ay naging isang nagbabagang bakal. Hindi na ito tungkol sa badge. Hindi na ito tungkol sa Project Agila. Ngayong gabi, ang paniningil ay magiging personal. Ang garden ng mga De La Vega ay tila isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting bulaklak na ang bango ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit para sa akin, ang amoy nito ay tila bulok na karne na pilit itinatago ng pabango. Ang bawat tawa ng mga bisita ay tila isang insulto sa katotohanan. Bit-bit ko ang isang mabigat na silver tray na puno ng mga baso ng mamahaling champagne. Ang aking puting uniforme bilang server ay malinis. Ngunit ang aking pakiramdam ay tila suot ko ang pinakamabigat na armor sa gitna ng giyera. Naglalakad ako sa pagitan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno at mga negosyante. Ang aking ulo ay nakayuko. Pinagmamasdan ang bawat sapatos na dumadaan. Mga sapatos na mas mahal pa kaysa sa buhay na pinaghirapan kong protektahan. Ladies and gentlemen, ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong garden gamit ang mikropono. Tumayo siya sa gitna ng entablado, hawak ang kamay ni Fiona na tila ba isa itong tropeo. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ating pag-iisang dibdib. Ipinagdiriwang din natin ang kadakilaan ng isang babae na nagbuwis ng buhay para sa ating bansa. Ang aking fiancé, ang sniper queen ng ika-7 dibisyon, si Fiona Guerrero! Ang palakpakan ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa aking dibdib. Pinanood ko si Fiona mula sa malayo. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang tindig ay tila isang tunay na bayani habang nakasabit sa kanyang dibdib ang aking sniper badge at sa kanyang leeg ang locket ng aking ama. Ang locket na iyon ay kumikinang sa ilalim ng spotlight, tila humihingi ng saklolo sa akin. Jocelyn! Ano ba? Huwag kang tatanga-tanga riyan! Isang malakas na bulong mula sa aking likuran ang nagpabalik sa akin sa realidad. Si Remedios, ang aking ina, ay mabilis na lumapit at itinulak ako patungo sa kumpol ng mga general sa gitnang mesa. Pagsilbihan mo ang mga VIP. Siguraduhin mong puno ang mga baso nila. Huwag kang gagawa ng anumang ikapapahiya ni Fiona. Huminga ako ng malalim at naglakad patungo sa mesa kung saan nakaupo ang Chief of Staff at si General Santos, ang taong huling nakakita sa akin sa field bago ako nag-undercover bilang sibilyan. Ramdam ko ang panginginig ng aking tray, hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa tensyon na nananalaytay sa aking mga ugat. Habang isinisilbi ko ang alak, lumapit si Fiona at Rafael sa mesa ngayon. General Santos, sir. Bate ni Fiona nang may pekeng kagalang-galang na tono. Salamat po sa pagdalo. Tumingin si General Santos kay Fiona. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang paningin sa akin habang nilalagyan ko ng alak ang kanyang baso. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Pinagmamasdan niya ang aking mga kamay. Ang mga kamay na may mga peklat at matitigas na bahagi dahil sa libu-libong oras ng paghawak ng sniper rifle. Walang anuman, Fiona, sagot ng general, ngunit ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Nabanggit mo kanina ang tungkol sa labanan sa Marawi. Sabi mo, ikaw ang kumuha sa target mula sa layong 800 metro sa gitna ng ulan. Isang pambihirang galing para sa isang batang sundalong tulad mo. Tumawa si Fiona ng may kahinhinan. Opo, General. Mahirap po ang sitwasyon noon. Ramdam ko ang lamig ng ulan na pumapasok sa aking uniforme. Ang bawat tibok ng aking puso na tila nakikipaggarera sa bala. Pero iniisip ko lang po ang bayan. At doon ako kumukuha ng lakas. Narinig ko ang bawat salita niya. Iyon ang mga eksaktong salitang isinulat ko sa aking journal 3 taon na ang nakalilipas. Ninakaw niya ang aking alaala at ginawa niyang sariling kwento. Ang bawat detalye ay mali. Hindi umuulan noon, kundi isang tuyong alikabok ang bumabalot sa hangin na nagpahirap sa paghinga. Nakakamangha, sabi ng isang colonel na katabi ng general. Pero si Major Guerrero, ang balita ko, ay may kakaibang paraan ng paghinga bago bitawan ang bala.
Maari mo ba kaming kwentuhan tungkol doon? Bahagyang natigilan si Fiona. Tumingin siya sa akin ng may mabilis na sulyap, humihingi ng tulong. Ngunit tiningnan ko lang ang tray na hawak ko. Yun po ba? Sagot ni Fiona mabilis na nakabawi. Sekreto po yon ng mga gerero. Hindi po basta-basta ipinagsasabi. Talaga? Singiti Rafael na may pagmamalaki. Kahit sa akin ay hindi niya itinuturo. Masyadong istrikto ang aking reyna pagdating sa disiplina. Sa gitna ng usapan, napansin ko ang isang lalaki na nakatayo sa anino ng isang malaking puno ng acacia. Nakasuot siya ng isang simpleng barong, ngunit ang kanyang tindig ay hindi matatawaran. Siya ay si Colonel Valeriano, ang head ng military intelligence. Hindi siya nakatingin kay Fiona. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ko. Kung paano ako humahakbang, kung paano ko binabalansi ang tray, at kung paano ko kinokontrol ang aking emosyon. Alam niya. Alam ng isang tunay na sundalo ang kapwa niya sundalo. Kahit pa nakasuot ito ng basahan. Biglang tumayo ang isang lasing na opisyal mula sa kabilang mesa, si Major Bautista. Isang taong kilala sa pagiging mayabang at mapanghamon. Kung talagang ikaw ang Sniper Queen, Fiona, bakit hindi mo kami bigyan ng isang sample? Sigaw ni Bautista na nakuha ang atensyon ng lahat. Narito na rin lang tayo sa garden ng mga De La Vega at alam kong may shooting range sa likod para sa mga air rifles. Bakit hindi natin subukan ang galing mo ngayon? Isang putok lang para sa katuwaan. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Nakita ko ang pagkaputla ng mukha ni Fiona. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa baso ng alak ay nagsimulang manginig ng bahagya. Major Bautista, baka nakakalimutan ninyong nakagown ang aking fiancé. Pagtatanggol ni Rafael, bagaman may halong biro, ang tunay na sniper, kahit nakagown o nakahubad, ay hindi nawawala ang asinta. Ganti ni Bautista habang tumatawa. Ano, Fiona? Isang target lang sa layong 50 metro. Patunayan mo sa amin na ang medalya sa dibdib mo ay hindi lang dekorasyon. Tumingin ang lahat kay Fiona. Ang pressure ay tila isang malaking bato na dumiin sa kanyang balikat. Tumingin muli si Fiona sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pakiusap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko siya bibigyan ng sagot. Sige po, sa wakas ay sabi ni Fiona. Ang kanyang boses ay manipis at pilit na matapang. Isang putok lang. Ngumiti ako ng palihim habang dahan-dahang umaalis sa mesa ng mga VIP. Ang bitag ay nakalatag na. Ang mga nakikinang nakasinungalingan ni Fiona ay malapit ng mabasag sa harap ng mga taong pinakakinakatakutan niya. Habang naglalakad ako patungo sa dilim ng kusina, naramdaman ko ang pag-vibrate ng earpiece sa aking tainga. Target is moving to the range, Major, sabi ng boses sa kabilang linya. Everything is set. The cameras are rolling. Mabuti, bulong ko habang itinatabi ang tray. Siguraduhin ninyong malinaw ang bawat anggulo. Gusto kong makita ng buong bansa ang sandali kung kailan ang isang impostora ay susubukan ang kapangyarihan ng isang tunay na major. Ang gabing ito ay nagsisimula pa lamang. At ang susunod na putok ng baril ay hindi lang tatama sa target. Tatama ito sa puso ng lahat ng kanilang panloloko. Sa likod ng marangyang kusina, kung saan ang amoy ng mamahaling ulam ay humahalo sa anghat ng pawis ng mga katulong. Hinila ako ni Fiona ng may puwersa. Ang kanyang mga kuko na may disenyong ginto ay bumaon sa aking braso. Ngunit hindi ako kumibo. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kislap sa ilalim ng spotlight, ay ngayon ay puno ng malapot na takot. Jocelyn, kailangan mo akong tulungan! Hysterical na bulong ni Fiona. Ang kanyang boses ay nanginginig. Malayo sa matapang na boses na ipinapakita niya sa mga general. Yung lalaking si Bautista, gusto niya mag-shooting ako sa harap ng lahat. Alam mo namang hindi ako marunong humawak ng baril na yon. Mapapahiya ako, Jocelyn. Mapapahiya ang pamilya natin. Tiningnan ko ang aking braso na hawak niya. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking tingin sa kanyang mga mata. Ang pamilya natin, Fiona?
o ang ambisyon mo? Huwag ka nang magmalinis ngayon, bulyaw niya, bagaman pinipigilan ang lakas ng boses. Kapag nalaman nilang wala akong alam, mawawala sa akin si Rafael. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Utang na loob, gawin mo ang kahit anong paraan. Sabihin mo sa kanila na masama ang pakiramdam ko, o kaya ay sirain mo ang mga baril sa labas. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bakas ng lambing na karaniwan niyang ipinapakita. Ang pressure mula sa kanyang mga kasamahan sa serbisyo ay tila nagsisimula ng kumagat sa kanyang pride. Fiona, ano pang ginagawa mo rito? Tanong ni Rafael. Tumingin siya sa akin ng may pandidiri bago ibinalik ang tingin sa kanyang fiancé. Naghihintay na ang chief of staff sa shooting range. Hindi magandang tingnan na pinaghihintay natin sila. Are you ready? Love, kasi nag-aalangan si Fiona. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin. Isang malamig na ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang paraan para mas lalo siyang ibaon sa sarili niyang hukay. Lumapit ako ng bahagya kay Fiona at inayos ang kanyang buhok ng may peking pag-aalaga. Sir Rafael, huwag po kayong mag-alala, sabi ko ng may malumanay na boses. Kinakabahan lang po si Fiona dahil gusto niyang maging perpekto ang lahat para sa inyo. Pero huwag po kayong mag-alala. Tinuruan ko na siya ng ilang sikreto kanina. Nanlaki ang mga mata ni Fiona sa gulat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy ako. Fiona, tandaan mo ang itinuro ko, sabi ko. Ang boses ko ay puno ng otoridad na pilit kong itinatago. Kapag hawak mo na ang rifle, huwag mong titingnan ang target gamit ang kanang mata mo. Gamitin mo ang kaliwa. At ang gatilyo, huwag mong dahan-dahang hilahin. Isang mabilis na piga ang gawin mo para hindi magbago ang direksyon ng hangin. Yan ang sikreto ng mga sniper na tulad mo, di ba? Ito ay mga maling teknik. Ang paggamit ng maling mata sa pag-asinta at ang biglaang pagpiga sa gatilyo ay sisiguro na ang bawat bala niya ay lilipad palayo sa target. Ngunit dahil sa taranta, tumango-tango lang si Fiona, tila isang taong malulunod na kumakapit sa isang patalim. See, I told you she's just nervous, sabi ni Rafael, tila nabunutan ng tinik. Magaling, salamat katulong. At least may silbi ka rin pala ngayong gabi. Fiona, let's go. Ipakita mo sa kanila kung bakit ikaw ang pinakamagaling. Umalis sila, at naiwan akong mag-isa sa kusina. Kinuha ko ang isang basong tubig at dahan-dahang uminom. Ang bawat lunok ko ay tila paghahanda sa isang malaking piging ng paniningil. Lumabas ako ng kusina at dumaan sa gilid ng garden. Patungo sa lugar kung saan nakatipon ang lahat. Ang shooting range ay isang malawak na damuhan na may mga target na papel sa dulo. Ang mga ilaw ng searchlight ay nakatutok sa gitna, nagbibigay ng isang nakasisilaw na liwanag na tila isang entablado para sa isang dula-dulaan. Naramdaman ko ang isang presensya sa aking tabi, si Colonel Valeriano. Hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa mga baril na nakahanda sa mesa. Ang payo mo sa kanya ay maling-mali, Major, mahinang sabi ni Valeriano. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang mabilis na paghampas ng hangin sa aking pandinig. Walang sniper ang gumagamit ng maling mata sa pag-asinta. Balak mo ba siyang patayan sa kahihiyan? Ang kahihiyan ay isang maliit na kabayaran para sa pagnanakaw ng dangal, Colonel. Sagot ko nang hindi siya nililingon. Siya ang pumili ng landas na ito. Ako lang ang magsisilbing hangin na magtutulak sa kanya sa bangin. Handa na ang mga dokumento mula sa GHQ. Pagpapatuloy ni Valeriano. Ang Chief of Staff ay may hawak ng kopya ng tunay na listahan ng mga sniper class graduates. Wala ang pangalan ni Fiona Guerrero doon. Ang tanging naroon ay si Jocelyn Guerrero, ang babaeng namuno sa Operation Aguila. Ngumiti ako ng mapait. Huwag muna nating ilabas ang mga papel, Colonel. Mas masarap panuurin ng isang ibon na sinusubok ang lumipad gamit ang ninakaw na pakpak, hanggang sa ma-realize niyang
hindi niya alam kung paano bumagsak ng maayos. Naglakad si Fiona patungo sa mesa ng mga baril. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng bulong ng mga tao. Kinuha niya ang rifle, isang high-powered air rifle na ginagamit sa mga kompetisyon. Kitang-kita ko ang maling paraan ng paghawak niya. Ang kanyang mga balikat ay masyadong mataas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng bakal. Itinaas niya ang baril. Tumingin siya sa akin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap na tila nagsasabing, "Totoo ba ang sinabi mo?" Mumiti ako sa kanya at tumango. Isang tango na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang reputasyon. "Ready when you are, Captain Fiona!" Sigaw ni Major Bautista. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ang katahimikan ay bumalot sa buong garden. Ang tanging maririnig ay ang mahinang panghampas ng mga dahon sa paligid at ang mabilis na paghinga ni Fiona na naririnig ko sa aking imahinasyon. Inilapat ni Fiona ang kanyang mukha sa rifle. Ginamit niya ang kanyang kaliwang mata gaya ng maling turoko. Ang kanyang daliri ay pumatong sa gatilyo. Isang marahas na tunog ng pagbiga sa metal ang umalingaw-ngaw. Ang tunog ng kumakawalang hangin mula sa rifle ay mabilis na sinundan ng isang nakakabinghing katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon sa target na papel na 50 metro ang layo. Ang puting ibabaw nito ay nananatiling malinis. Walang butas, walang marka, walang kahit anong patunay na may tumamang bala. Ang bala ni Fiona ay lumipad patungo sa mga madidilim na puno sa dulo ng garden, malayo sa dapat nitong kalagyan. Nakita ko ang paninigas ng mga balikat ni Fiona. Ang kanyang kaliwang mata, na pilit niyang ipinikit matapos ang putok, ay dahan-dahang bumukas. Ang panghinginig ng kanyang mga kamay ay hindi na maikakaila. Ang rifle na kanina ay hawak niya ng may pagmamayabang ay tila naging isang mabigat na sumpa sa kanyang mga palad. "Isang fluke lang yon," mabilis na sabi ni Rafael. Bagaman ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Bahagya siyang tumawa para basagin ang tensyon. Malamang ay naninibago lang si Fiona sa air rifle. Masanay siya sa mga tunay na sniper rifle sa field. "Maaari," sagot ni General Santos. Ang kanyang boses ay malamig at seryoso. "Sige, Captain Guerrero. Mayroon ka pang 4 na bala. Take your time." Tumingin si Fiona sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit at paninisi. Alam niyang ang bawat sikreto na ibinigay ko sa kanya ay isang lason. Ngunit wala siyang magawa, kundi ang ituloy ang dula. Muli niyang inasinta ang baril. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang gamitin ang kanyang kanang mata. Ngunit ang kanyang isipan ay gulo-gulo na. Isang mabilis na pagpiga muli sa gatilyo. Ang ikalawang bala ay tumama sa kahoy na posting may hawak ng target. Malayo pa rin sa gitna. Ang ikatlo at ika-4 na putok ay tila mga desperadong hirit ng isang taong nalulunod. Parehong hindi man lang lumapit sa target na papel. Ang mga bulungan sa paligid ay naging malakas na ungol ng pagdududa. "Ito ba ang Sniper Queen?" Narinig kong bulong ng isang asawa ng diplomat. Kahit ang 10 taong gulang na anak ko ay mas magaling pa sa kanya. "Baka naman sambalang ang mga medalya niya," sagot ng isa pa. Biglang ibinaba ni Fiona ang baril ng may dahas. Hinarap niya ang mga tao. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa kahihiyan at pot. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ang kanyang utak na sanay sa manipulasyon ay mabilis na nakahanap ng biktima. "Jocelyn!" sigaw ni Fiona. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong garden. Lahat ng mata ay lumingon sa akin. Nanatili akong nakatayo sa anino. Ang aking mga kamay ay maayos na nakapatong sa aking harap. Ang aking mukha ay walang kahit anong emosyon. "Ikaw ang nag-ayos ng baril na ito sa loob ng kusina kanina, di ba?" Pagpapatuloy ni Fiona habang naglalakad patungo sa akin. "Rafael, si Jocelyn ang huling humawak sa rifle na ito. Alam kong may ginawa siya sa sights.
Alam kong sinadya niyang sirain ang calibration para mapahiya ako. Fiona, anong sinasabi mo? Tanong ni Rafael, bagaman bakas sa kanyang muka na gusto niyang maniwala sa kahit anong palusot para maisalba ang kanilang danggal. Totoo, love! Hysterical na sabi ni Fiona. Lumapit siya sa akin at bago ko pa man mabalangkas ang susunod na mangyayari, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa balat ang umalingaw-ngaw. Sinampal ako ni Fiona. Ang lakas ng sampal ay nagpalingon sa aking ulo sa kabilang panig. Naramdaman ko ang init sa aking pisingi, ang lasa ng dugo sa loob ng aking bibig mula sa aking gilagid. Walang hiya ka! Sigaw ni Fiona. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ganyan ka ba kainggit sa akin? Ganyan mo ba gustong sirain ang buhay ko? Isang hamak na katulong ka lang na binubuhay ng pamilyang ito, pero ito ang isasagot mo sa amin? Lumapit din si Remedios, ang aking ina. Sa halip na awatin si Fiona, dinuro niya ako. Jocelyn, bakit mo ginawa yon? Napakasama ng loob mo. Humingi ka ng tawad sa kapatid mo ngayon din. Ayusin mo ang baril na yan at sabihin mo sa kanila na kasalanan mo ang lahat. Nanatili akong nakatitig sa damuhan. Ang pintig sa aking pisingi ay tila isang timer na nagbibilang sa huling sandali ng aking pagtitimpi. Ang bawat salita ng aking ina ay tila mga huling pako sa kabaong ng aming ugnayan. Hindi ako umiyak. Walang kahit isang luha na lumabas sa aking mga mata. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Ang aking tingin ay hindi napunta kay Fiona, kundi kay General Santos at sa Chief of Staff na ngayon ay nakatayo na rin. Ang katahimikan sa garden ay naging mabigat. Ang lahat ay naghihintay kung luluhod ako at hihingi ng tawad gaya ng dati. Ang baril ay walang sira, sabi ko. Ang boses ko ay hindi nangiinig. Ito ay tuyo, malamig, at may dalang awtoridad na hindi nila kailanman narinig mula sa akin. At ang calibration ay perpekto. Anong sabi mo? Susugurin muli ako ni Fiona, ngunit itinaas ko ang aking kamay. Isang simpleng galaw na napatigil sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang aura ko sa sandaling iyon ay tila isang pader na hindi niya kayang bogin. Ang dahilan kung bakit hindi mo tinamaan ang target, Fiona, ay dahil hindi ka isang sniper. Pagpapatuloy ko. Inihakbang ko ang aking paa patungo sa mesa ng mga baril. Bawat hakbang ko ay may bigat ng 1,000 martsa. Hindi ka kailanman naging sniper. Ninakaw mo ang badge, ninakaw mo ang mga kwento, at ninakaw mo pati ang dangal na hindi sayo. Jocelyn, tumigil ka na! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Security! Ilabas ang babaeng ito! Walang gagalaw! Ang boses ni General Santos ay umalingaw-ngaw, mas malakas kaysa sa sigaw ni Rafael. Ang general ay nakatingin sa akin ng may naniningkit na mga mata. Hayaan siyang magsalita. Kinuha ko ang rifle mula sa mesa. Marahas itong hinablot ni Fiona, ngunit sa isang mabilis na galaw ng aking pulso, isang tactical disarming move, ay napunta sa akin ang baril bago pa siya makakibo. Tumingin ako sa Chief of Staff. General, kung may sira ang baril na ito gaya ng sinasabi ni Captain Fiona, hindi ito tatama sa kahit anong target, tama? Tumango ang Chief of Staff. Ang kanyang muka ay seryoso. Tamo. Panoorin ninyo, sabi ko. Hindi ako nag-adjust. Hindi ako nag-isip. Itinaas ko ang rifle sa aking balikat. Hindi ko ipinikit ang aking mata. Ang aking paghinga ay naging isa sa hangin. Ang buong mundo ay naglaho, at ang natira na lamang ay ang maliit na itim na tuldok sa gitna ng target na 50 metro ang layo. Sa loob ng 1 segundo, 3 sunod-sunod na tunog ng mechanical na pagputok ang narinig. Ang 3 magkakasunod na tunog ng kumakawalang hangin mula sa rifle ay tila mga mabilis na bulong ng kamatayan sa gitna ng hating gabi. Hindi ako kumurap. Ang aking mga balikat ay nanatiling matigas na parang semento, at ang dulo ng baril
ay hindi man lang gumalaw ng 1 milimetro. Matapos ang huling putok, dahan-dahan kong ibinaba ang rifle at ipinatong ito sa mesa nang may malumanay na tunog ng bakal na tumama sa kahoy. Isang malalim at malamig na katahimikan ang bumalot sa buong garden. Walang sinuman ang nangahas na huminga ng malakas. Tingnan ang target, ang maikling utos ni General Santos. Ang kanyang boses ay tila isang hatol. Ang searchlight ay tumutok sa target na papel. Isang kawal ang tumakbo patungo roon at dahan-dahang itinaas ang papel para makita ng lahat. Nagkaroon ng malakas na singhap mula sa mga panauhin. Walang 3 butas sa papel. Ang nakikita lamang ay isang malaki at perpektong bilog sa gitna, sa mismong dead center. Ang 3 bala ay dumaan sa iisang butas. Isang pambihirang galing na tanging ang isang master sniper lamang ang makakagawa gamit ang isang simpleng air rifle. 3 putok, 1 butas. Mahinang sabi ni Colonel Valeriano, sapat na para marinig ng mga opisyal sa paligid. Ang calibration ay hindi lang perpekto. Ito ay sadyang itinuon para sa isang kamay na alam ang ginagawa. Lumingon ako kay Fiona. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila may gustong sabihin, pero walang tunog na lumalabas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na ngayon sa gilid ng kanyang gown. "Ngayon, Fiona," sabi ko. Ang boses ko ay kasing talim ng isang labaha. "Sabihin mo sa akin, sira ba ang baril? O sadyang hindi mo lang alam kung paano ito gamitin?" "Iisang tsamba lang yun," sigaw ni Fiona. Ang kanyang boses ay naging matines at desperado. "Rafael, huwag kayong maniwala sa kanya. Ninakaw niya ang teknik ko. Pinag-aralan niya ang bawat galaw ko, kaya nagawa niya yon." Lumapit si Rafael sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito at galit na may halong takot. "Sino ka ba talaga, Jocelyn? Paano nagagawa ng isang katulong ang ganyan?" Tiningnan ko si Rafael nang may matinding pandidire. "Ang problema sa iyo, Rafael, ay masyado kang nabulag sa kislap ng mga peking medalya, kaya hindi mo nakilala ang tunay na bakal. Ang babaeng katabi mo? Ang sniper queen mo? Siya ang nagturo sa akin kung paano maglinis ng sahig, pero ako ang nagturo sa kanya kung paano humawak ng baril. Bagaman mukhang wala siyang natutunan." Walang hiya ka. Susugurin sana ako ni Fiona upang sampalin muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hinayaan. Bago pa man dumapo ang kanyang palad, mabilis kong nahawakan ang kanyang pulsuhan at pinihit ito ng bahagya. Napasigaw si Fiona sa sakit at napaluhod sa damuhan. "Jocelyn, bitawan mo ang kapatid mo!" Sigaw ni Remedios, ang aking ina, habang tumatakbo patungo sa amin. "Anong kabalastugan ito? Rafael, gawin mo ang paraan. Sinasaktan niya ang asawa mo." "Asawa?" Tumawa ako ng maikli, isang tawang walang katuwaan. "Ina, hanggang ngayon ba ay pipiliin mo pa rin ang kasinungalingan? Panuurin mo ang anak mong paborito. Panuurin mo siyang gumapang sa putik ng sarili niyang gawa." Binitawan ko ang kamay ni Fiona ng may puwersa, kaya siya ay napasubsob. Sa sandaling iyon, lumapit si General Santos sa gitna. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng granito. "Captain Fiona Guerrero," tawag ng general. "Kanina, ipinaliwanag mo ang tungkol sa pag-asinta gamit ang kaliwang mata at ang mabilis na pagpiga sa gatilyo. Sinabi mong iyon ang sekreto ng mga gerero. Tama ba?" "Oo po, General." Pautal-utal na sagot ni Fiona habang sinusubukang tumayo at ayusin ang kanyang gown. "Yun po ang itinuro sa akin ng aking ama." "Sinungaling," sabi ko ng mahinahon. Hinarap ko ang general. "General, ang payo na ibinigay ko sa kanya kanina ay ang pinakaunang pagkakamali na itinuturo sa bawat sniper candidate para iwasan. Walang sniper na gumagamit ng maling mata at walang sniper na bumibigla sa gatilyo. Ginawa ko yon para subukan kung may alam ba talaga siya. Kung siya ay isang tunay na major, tatawanan niya ako sa mukha
dahil alam niyang mali ang payo ko. Pero dahil wala siyang alam, naniwala siya. Natahimik ang buong paligid. Ang mga general ay nagsimulang magpalitan ng makahulugang tingin. Ang kahihiyang bumabalot kay Fiona ay tila isang malapot na usok na sumasakal sa kanya. At ang badge na yan, pagpapatuloy ko, itinuro ko ang gintong sniper badge sa kanyang dibdib. Tingnan ninyong mabuti ang serial number sa likod niyan. Ang badge na yan ay iginawad noong 2018 sa class valedictorian ng Elite Sniper School. Ang pangalan sa record ay hindi Fiona Guerrero. "Jocelyn, tumigil ka na!" Sigaw ni Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap na may halong banta. "Huwag mong sirain ang kapatid mo." "Hindi ko siya sinisira, Ina." Sagot ko, habang dahan-dahang tinatanggal ang aking puting apron. Sinisira niya ang sarili niya, sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Ngayong gabi, ang anino ay magiging liwanag, at ang liwanag ninyo ay maglalaho. Kinuha ni Colonel Valeriano ang isang brown envelope mula sa kanyang tauhan at lumapit sa Chief of Staff. "Sir, narito na ang kumpirmasyon mula sa GHQ records. Ang tunay na nakapasa sa Project Aguila at ang nag-iisang babaeng major na may hawak ng sniper badge ay nakatayo sa harap ninyo ngayon." Tiningnan ako ng Chief of Staff, isang matagal at mapanuring tingin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at sumaludo. "Major Jocelyn Guerrero," ang kanyang boses ay umalingonggaw sa buong garden. "Salamat sa iyong serbisyo." Ang katahimikan pagkatapos ng salubong na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Si Fiona ay nananatiling nakaluhod. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad, habang si Rafael ay dahan-dahang umaatras palayo sa kanya. Tila ba si Fiona ay may nakakahawang sakit? Tumingin ako sa aking ina. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at hindi paniniwala. Ngunit para sa akin, huli na ang lahat. Ang bawat sampal, bawat pang-aapi, at bawat pagbalewala nila sa akin ay nagtapos na sa gabing ito. "Tapos na ang dula, Fiona." Bulong ko habang nakatitig sa kanya mula sa itaas. "Welcome to the real world." Ang pagsaludo ng Chief of Staff ay tila isang malakas na kulog na nagpatigil sa ikot ng mundo para sa lahat ng naroroon. Ang mga bisitang kanina ay tumatawa at nangungutya, ay tila naging mga estatwang bato. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Hindi na bilang si Jocelyn nakatulong, kundi bilang si Major Jocelyn Guerrero. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay at tumugon sa saludo. Ang bawat galaw ko ay tumpak, matigas, at puno ng disiplinang militar na hindi kailanman matututunan ni Fiona sa harap ng salamin. Sa sandaling iyon, ang puting uniforme ng server na suot ko ay tila naglaho, at ang lahat ay nakakita sa tunay na dugong na nananalaytay sa aking mga ugat. "Tumayo ka, Fiona." Malamig kong utos. Si Fiona ay nanginginig pa rin sa damuhan. Ang kanyang gown ay may dumi na ng lupa at damo. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at matinding inggit. Hindi ito totoo. Rafael, gumawa ka ng paraan. Niloloko nila kayo. Isang sabwatan ito." Lumapit si Rafael, ngunit hindi para tulungan si Fiona. Huminto siya ilang metro ang layo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot para sa sarili niyang karera. "General, sir, wala po akong kinalaman dito. Akala ko po ay totoo ang lahat ng sinabi ni Fiona. Ako rin po ay biktima ng kanyang panloloko." Napatawa ako ng mahina, isang tunog na walang bahid ng saya. Biktima, Rafael? O isang kasabwat na nabulag ng ambisyon? Hinayaan mong tratuhin ako na parang basura sa sarili ninyong pamamahay dahil akala mo ay wala akong silbi. Ngayong alam mo na ang katotohanan, bigla kang naging biktima? Hinarap ko si Fiona at hinablot ang kanyang braso para patayuin siya. Hindi ito marahas,
Ngunit ang lakas ng aking pagkakahawak ay nagpaalala sa kanya kung sino ang mas nakakataas. Ibigay mo sa akin ang badge? Sabi ko. Hindi! Sa akin ito! Hiyaw ni Fiona. Pilit itinatago ang medalya sa kanyang dibdib. Hindi ko na siya hinintay na sumunod. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ko ang gintong sniper badge mula sa kanyang gown. Narinig ang mahinang tunog ng pagkapunit ng mamahaling tela, ngunit wala akong pakialam. Ipinatung ko ang medalya sa aking palad. Mabigat, malamig, at sa wakas ay nasa tamang kamay na. Sunod kong tiningnan ang locket ng aking ama sa kanyang leeg. Ang locket na iyon ay sumisimbolo sa dangal ng aming pamilya, isang dangal na binalahuran nila. Ang locket ni Papa, sabi ko. Ang boses ko ay bahaging nanginig sa unang pagkakataon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot. Wala kang karapatang isuot ito. Dahan-dahan kong kinuha ang locket mula sa kanyang leeg. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumaban. Nakatitig lang siya sa akin. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Jocelyn, anak. Ang boses ni Remedios ay sumingit sa pagitan namin. Lumapit siya. Ang kanyang muka ay biglang nagbago. Ang kaninang galit at pandidire ay napalitan ng isang mapanuring ngiti at pekeng luha. Major ka pala? Bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Sana ay hindi tayo nagkaroon ng ganitong kaguluhan. Halika rito. Ipagmalaki mo ang sarili mo sa mga bisita. Sabihin mo sa kanila na anak kita. Tiningnan ko ang aking ina. Ang kanyang pagiging oportunista ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Fiona. Anak? Ngayon ay anak mo na ako, ina? Kanina lang ay utang na loob ko sa'yo ang buhay ko, kaya dapat akong magpaalipin sa kapatid ko. Kanina lang ay pilit mo akong pinapaluhod para humingi ng tawad sa kasalan ng hindi ko ginawa. Nagkamali lang ako, anak. Akala mo ay ako ang talunan. Putol ko sa kanyang sasabihin. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat ay matagal ko nang nabayaran. Ibinigay ko ang lahat ng sahod ko, ang pangarap ko, at ang panahon ko para lang sa inyo. Pero sadyang wala kayang kabusugan. Hinarap ko ang Chief of Staff. General, ang babaeng ito ay nag-assume ng military rank at nagnakaw ng military honors. Ang Project Aguila ay isang classified tactical program na pilit niyang ipinagbibili sa mga pribadong sektor gamit ang aking pangalan. Hinihiling ko ang agarang pag-aresto sa kanya para sa investigasyon. Walang problema, Major Guerrero, sagot ng Chief of Staff. Lumingon siya sa mga military police na nasa paligid. Dalhin si Fiona Guerrero sa headquarters. Siguraduhin na walang makakalapit sa kanya hanggat hindi natatapos ang preliminary hearing. Hindi! Ina! Rafael! Tulungan ninyo ako! Pagsusumamo ni Fiona habang hinahawakan siya sa magkabilang braso ng mga sundalo. Ang kanyang maranyang gown ay kinaladkad sa damuhan. Ang kanyang mga sapatos na ginto ay naiwan sa putikan. Pinanood ko silang ilayo siya. Walang emosyon ang aking mukha. Ngunit sa loob ko ay may isang uri ng kapayapaan na unti-unting bumabalot. Lumingon ako kay Rafael na ngayon ay pinagpapawisan ng malapot. Tungkol naman sa iyo, Rafael. Ang pamilya de la Vega ay kilala sa integridad. Sigurado akong hindi matutuwa ang iyong ama kapag nalaman niyang ang kanyang anak ay nagbalak gumamit ng peking bayani para sa kanyang politikal na ambisyon. Jocelyn, please. Huwag nating palakihin ito. Mahal kita, alam mo yan. Naguluhan lang ako. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Ang tunog ng aking palad sa kanyang pisingi ay mas malakas kaysa sa sampal na ibinigay sa akin ni Fiona kanina. Ito ay para sa bawat pang-aalipusta na ibinigay niya sa akin, habang akala niya ay wala akong kapangyarihan. Huwag mong banggitin ang salitang mahal sa harap ko. Nakakasuka, sabi ko. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa exit. Ngunit bago ako tuluyang makaalis, huminto ako sa tapat ni Remedios.
Ang bahay na tinitirhan ninyo ay nakapangalan sa akin, Ina. Sabi ko nang hindi siya nililingon. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang pamamahay ko. Huwag kayong mag-alala. Magpapadala ako ng mga tauhan ko para tulungan kayong mag-impake ng mga gamit ninyo. Yung mga gamit na talagang inyo, kung mayroon man. Nabatuloy ako sa paglalakad. Ramdam ko ang bawat mata na nakatutok sa aking likuran. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang apoy sa aking puso ay sapat na para painitin ang aking daan. Habang papalapit ako sa aking sasakyan, isang lalaki ang lumabas mula sa anino. Si Colonel Valeriano. May hawak siyang isang itim na jacket na may tatak na Major Guerrero. Isinuot niya ito sa aking mga balikat. Tapos na ang misyon, Major. Sabi niya nang may seryosong tingin. Hindi pa, Colonel. Sagot ko, habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Nagsisimula pa lang ang tunay na laban. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng gatilyo. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay pumasok sa malalaking bintana ng mansion. Ngunit hindi ito nagdala ng init. Sa halip, ang bawat sinag ng liwanag ay tila naglalantad sa mga alikabok at dumi ng nakaraang gabi. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Suot na ang aking kumpletong military fatigue. Ang bigat ng aking ranggo sa aking mga balikat ay tila mas magaan na ngayon kaysa sa bigat ng pagpapanggap na ginawa ko sa loob ng maraming taon. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Bitawan niyo ang mga gamit na yan. Ang boses ni Remedios ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan. Nakita ko siyang pababa habang pilit na hinahablot ang isang malaking kahon mula sa isa sa aking mga tauhan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang muka ay halatang hindi nakatulog, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperasyon. Ina, sinabi ko na sa'yo. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Tinitingnan ko ang aking rilo. Meron na lang kayong 12 oras. Ang mga gamit na binili, gamit ang sahod ko bilang major, ay mananatili sa bahay na ito. Ang mga gamit na galing sa pera ni Rafael ay kumpiskado na ng militar bilang ebidensya ng pandaraya ni Fiona. Jocelyn, parang awa mo na. Yumapit siya sa akin at sinubukang hawakan ng aking kamay. Ngunit umatras ako. Saan kami pupunta? Ang kapatid mo ay nasa kulungan at ang mga De La Vega ay tinanggal na ang lahat ng suporta sa atin. Wala kaming matitirhan. Meron kang maliit na bahay sa probinsya na minana mo kay Lola. Sagot ko ng may malamig na tono. Doon ka nababagay. Malayo sa luho na hindi mo naman pinaghirapan. Napakawalang puso mo. Hiyaw niya. Ang kanyang muka ay naging kasing talim ng isang linta. Pinalaki kita. Pinakain kita. Ito ba ang isasagot mo sa akin? Dahil lang naging major ka, nakalimutan mo na ang utang na loob? Ang pagkain na ibinigay mo sa akin ay galing sa pawis ni Papa. Sabi ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. At ang utang na loob na lagi mong binabanggit? Binayaran ko na yan nang hayaan kitang ubusin ang dignidad ko para lang pasayahin si Fiona. Ngayon, ang utang yun naman ang sisingilin ko. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Ang kanyang uniforme ay gusot, ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Sa likod niya ay ang kanyang ama, si General De La Vega, na halatang nagningit-ningit sa galit. Major Guerrero, bati ng matandang De La Vega, binabaliwala ang presensya ni Remedios. Narito kami para linisin ang pangalan ng aming pamilya. Ang aking anak ay formal nang nag-high ng annulment sa kanilang engagement. At handa kaming makipagtulungan sa inyong investigasyon. Dad, please. Jocelyn, pakinggan mo ako. Pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginghinig. Nalinlang din ako. Mahal kita, Jocelyn. Ang totoo niyan, ikaw naman talaga ang hinahanap ko sa kanya. Ang galing mo, ang tapang mo. Tumigil ka, Rafael. Putol ko sa kanya. Ang pandidiri sa aking boses ay hindi ko na itinatago. Hindi mo ako mahal. Mahal mo ang kapangyarihan at ang titulong dala ko. Nung akala mong katulong lang ako, hindi mo man lang ako matingnan ng diretsyo. Na yung major na ako,
Bigla kang naging biktima ng pag-ibig? Jocelyn, anak, pakinggan mo si Rafael. Biglang singit ni Remedios. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pag-asa. Baka ito na ang pagkakataon para magkaayos ang lahat. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya natin. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Isang taksil na lalaki at isang oportunistang ina. Bagay na bagay silang magsama sa ilalim ng isang bubong ng kasinungalingan. Ang reputasyon ng pamilyang ito ay matagal nang nabulok, ina, sabi ko. Lumingon ako kay General De La Vega. General, ang inyong anak ay hindi lang biktima. May mga dokumento kaming nakuha na nagpapatunay na alam niya ang tungkol sa mga peking records ni Fiona. Ngunit pinili niyang manahimik para hindi masira ang kanyang promotion. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Paanong nakakalimutan mo yata, Rafael? Sabi ko habang inilalabas ang aking tablet. Ang Intelligence Division ang hawak ko. Bawat mensahe, bawat tawag, at bawat transaksyon ninyo ni Fiona ay nasa kamay ko na. Isang maling galaw mo pa, at kasama kanyon matutulog sa loob ng selda. Napaupo si Rafael sa sofa. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang ama ay tumalikod ng may matinding kahihiyan at lumabas ng bahay nang hindi man lang siya tinitingnan. Ngayon, Ina? Harap po kay Remedios. Ang iyong paboritong anak ay kasalukuyang sumasailalim sa interogasyon. Gusto mo ba siyang bisitahin? O mas gusto mong unahin ang pag-iimpake ng mga alahas na ninakaw niyo sa vault ni Papa? Wala akong ninanakaw, depensa ni Remedios. Ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa direksyon ng kwarto ni Papa. Binuksan na ng mga tauhan ko ang vault kanina. Sabi ko ng may mapait na ngiti. Walang laman, pero huwag kang mag-alala. Nahanap namin ang resibo ng pawn shop sa ilalim ng kama ni Fiona. Lahat ng alaala ni Papa ay ginawa ninyong pera para lang sa mga luho ninyo. Kinuha ko ang aking sombrero at isinuot ito ng maayos. Ang hangin sa loob ng mansion ay tila mas lalong naging mabigat. Colonel Valeriano, tawag ko sa aking tauhan na nasa labas. Siguraduhin na walang kahit isang butil ng bigas ang mailalabas sa bahay na ito na hindi pagmamay-ari ni Remedios Guerrero. Pagkatapos ng 12 oras, palitan ang lahat ng kandado. Masusunod, Major, sagot ni Valeriano. Naglakad ako palabas. Binabaliwala ang mga hiyaw at mura ni Remedios, na ngayon ay nagwawala na sa gitna ng sala. Habang sumasakay ako sa aking military jeep, naramdaman ko ang locket sa aking leeg. Malamig ito, ngunit nagbibigay ng kakaibang lakas. Major, sabi ni Valeriano habang nagmamaneho. May natuklasan kami sa computer ni Fiona. Hindi lang siya ang may hawak ng Project Agila. May mga email siyang ipinapadala sa isang codename na Shadow. Mukhang may mas mataas na opisyal na tumutulong sa kanya para ibenta ang impormasyon sa labas ng bansa. Nanliit ang aking mga mata. Ang galit na akala ko ay humupa na ay muling nag-alab. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas kontrolado at mas nakamamatay. Sino ang Shadow na yan? Tanong ko. Hindi pa namin matukoy, pero ang huling signal ng kanilang komunikasyon ay nanggaling sa mismong Camp Aguinaldo, sagot ni Valeriano. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala ni Fiona ay natapos na ang laro dahil nahuli na siya. Hindi niya alam, siya pa lang ang unang piraso ng domino na ititumba ko. Saan tayo pupunta, Major? Sa detention cell, sabi ko habang kinakasa ang aking baril sa gilid. Gusto kong makita ang mukha ng aking kapatid kapag nalaman niyang ang taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay ang unang maghuhulog sa kanya sa bitayan. Ang pasilyo patungo sa detention cell ay amoy semento at luma ng bakal. Ang bawat hakbang ng aking bota ay lumilika ng isang matatag at paulit-ulit na tunog na tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kalayaan ng mga nasa loob. Hindi ko kailangan ng escort. Ang bawat sundalong na dadaanan ko ay tumitigil at sumasaludo ng may mataas na respeto. Hindi na ako ang anino sa kusina. Ako na muli ang kanilang major. Huminto ako sa tapat ng selda numero 4. Sa loob,
Nakaupo sa isang manipis na higaan si Fiona. Wala na ang kislap ng kanyang gown, wala na ang ayos ng kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay puno ng lamat ng natuyong luha at nagkalat na makeup. Mukha siyang isang ligaw na pusa na nakulong sa ulan. Nang marinig niya ang aking presensya, mabilis siyang tumayo at lumapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa malamig na bakal. Jocelyn! Salamat at narito ka! Ang boses niya ay gumaralgal, puno ng desperasyon. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Sabihin mo sa kanila na bahagi ito ng isang undercover mission. Jocelyn, magkapatid tayo. Hindi mo hahayaang mabulok ako rito, di ba? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang awa. Isang blankong pader lamang ng katotohanan. Ang kapal ng mukha mo na gamitin ang salitang magkapatid. Pagkatapos mong nakawin ang buhay ko, sabi ko, ang boses ko ay mababa at kontrolado. Nariyan ka dahil sa sarili mong katangahan, Fiona. Akala mo ay sapat na ang ganda at drama para maloko ang isang institusyong binuo ng dugo at dangal. Please, Jocelyn, si Ina. Iisipin mo ba si Ina? Mamamatay siya sa sama ng loob kapag nalaman niyang makukulong ako. Patuloy niya sa kanyang pagmamanipula, ang kanyang huling sandata. Si Ina? Napangiti ako ng mapait. Ang inang tinutukoy mo ay ang inang pinalayas ko na sa bahay kaninang umaga. Ang inang mas pinili ang iyong mga kasinungalingan kaysa sa aking katapatan. Huwag kang mag-alala, Fiona. Magkasama kayong babagsak, ngunit sa magkaibang lugar. Nanlaki ang mga mata ni Fiona. Ang kanyang desperasyon ay biglang napalitan ng isang mapanganib na ngisi. Akala mo ba ay talo na ako? Akala mo ba ay ikaw ang pinakamatalino? May mga taong mas malakas pa sa'yo, Jocelyn. Mga taong hindi hahayaang mawala ang Project Agila sa kanila. Ilalabas nila ako rito at sisiguraduhin kong ikaw naman ang susunod na mabubulok sa seldan ito. Inilabas ko ang aking tablet mula sa ilalim ng aking braso at ipinakita sa kanya ang screen. Ang mga mata ni Fiona ay nanigas nang makita niya ang mga log ng kanyang pakikipag-usap sa taong may codename na Shadow. Ang tinutukoy mo ba ay si Shadow? Tanong ko. Ang taong pinangakuan ka ng malaking pera at proteksyon kapalit ng mga tactical files ko? Napaatras si Fiona. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga pader ng selda. Paano mo nakuha yan? Ako ang namumuno sa intelligence unit, Fiona. Walang anino ang hindi ko kayang liwanagan. Sabi ko, habang naglalakad ng pabalik-pabalik sa harap ng selda. Pero may isang bagay na hindi mo alam. Ang taong inaasahan mong magliligtas sa'yo ay siya ring naglagay sa'yo sa posisyong ito. Shadow is not your savior. Shadow used you as a distraction habang kinukuha nila ang mas mahahalagang impormasyon. Hindi totoo yan! Mahal niya ako! Sabi niya, gagawin niya akong reyna! Sigaw ni Fiona. Tila nawawala na sa kaisipan. Reyna ng alin? Ng kulungan? Hirit ko nang may halong pangungutya. Tingnan mo ang huling mensahe niya sa'yo. Ipinadala niya ito 5 minuto bago ka arestuhin sa party. Binasa ko ang mensahe sa screen. The asset is compromised. Burn the bridge. No loose ends. Ibig sabihin niyan, Fiona. Ikaw ang loose end na kailangang burahin, pagpapatuloy ko. Sa mundong pinasok mo, ang mga taong tulad mo ay itinatapon kapag wala ng pakinabang. At sa sandaling ito, ikaw ang pinakamalaking pabigat sa kanila. Napaupo si Fiona sa sahig. Ang kanyang mga mata ay blanko. Ang katotohanan ay dahan-dahang kumagat sa kanyang sistema. Ang lahat ng kanyang binuong pangarap ay gumuho, na parang kastilyong buhangin sa harap ng isang malakas na alon. Sino siya, Fiona? Tanong ko. Ang boses ko ay naging mas seryoso. Sino si Shadow? Ibigay mo sa akin ang pangalan at baka magawa ko pang bawasan ang iyong sentensya. Ibigay mo sa akin ang taong nag-utos sa iyo. Tumingala si Fiona sa akin. Mayroon siyang gustong sabihin.
Ang kanyang mga labi ay nanginig. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan, pero may suot siyang singsing. Isang singsing na may tatak ng bungo at agila. Nakita ko yon noong huling pagkikita namin sa isang madilim na warehouse sa Subic. Bungo at agila, pag-uulit ko. Isang familiar na simbolo mula sa isang disbanded na rogue unit ng Militar. Isang grupong matagal ko nang hinahanap. Bago pa man makapagsalita muli si Fiona, biglang bumukas ang pinto ng detention center ng may marahas na pagkakalabog. Pumasok ang isang gwardiya, ang muka ay puno ng takot. "Major Guerrero! Sir! May emergency sa parking lot!" Sigaw ng gwardiya. "Anong nangyari?" Tanong ko habang mabilis na lumalabas mula sa tapat ng selda ni Fiona. "Ang sasakyan ni General De La Vega, sumabog po!" Nanigas ang aking katawan. Ang ama ni Rafael. Ang tanging taong maaring magdugtong sa amin sa mas mataas na korupsyon sa loob ng Camp Aguinaldo. Lumingon ako sa loob ng selda. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Fiona. Isang takot na nagsasabing alam niyang siya na ang susunod. "Valeriano! I-lockdown ang buong detention center! Walang papasok at walang lalabas!" Sigaw ko sa aking radyo habang tumatakbo patungo sa labas. Ang gabi ay hindi pa natatapos. Ang pagsabog ay isang babala. Si Shadow ay hindi lang isang kaaway sa dilim. Siya ay isang halimaw na handang sunugin ang lahat para lang itago ang kanyang bakas. Habang tumatakbo ako sa gitna ng usok at kaguluhan sa labas, alam ko na ang laban na ito ay lumampas na sa isyu ng pamilya. Ito ay isang digmaan para sa kaligtasan ng bansa. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako basta sniper. Ako ang mga ngaso na hindi titigil hanggat hindi ko nakikita ang muka ng aninong yon sa dulo ng aking baril. Ang amoy ng nasusunog na goma at gasolina ay humahalo sa makapal at itim na usok na bumabalot sa parking lot ng Camp Aguinaldo. Ang apoy mula sa sasakyan ni General De La Vega ay tila isang naggangalit na halimaw na tumutunaw sa bakal at salamin. Sa gitna ng kaguluhan, naririnig ko ang sigawan ng mga sundalo at ang paulit-ulit na tunog ng sirena ng bumbero na papalapit. Ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Nakita ko si Rafael. Nakaluhod siya sa semento. Ilang metro ang layo sa nagbabagang sasakyan ng kanyang ama. Ang kanyang mukha ay puno ng uling. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa takot at pagkalito, habang pilit siyang hinihila ng mga gwardiya palayo sa panganib. Si Rafael, ang lalaking dati, ay tinitingnan ko ng may pagmamahal. Ay ngayon, ay isa na lamang kaawa-awang anino sa gitna ng impyerno. "Jocelyn, tulungan mo ang daddy!" Hiyaw ni Rafael nang makita niya ako. Susubukan sana niyang lumapit sa akin, ngunit sinalubong ko siya ng isang matigas at nagbabawal na tingin. "Huli na ang lahat, Rafael," sabi ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig sa gitna ng init ng apoy. "Ang daddy mo ang naging mitsa ng sarili niyang katapusan. Sa mundong ito, walang lihim na hindi sinusunog ng katotohanan." Hindi ko na siya hinintay na sumagot. Lumingon ako kay Colonel Valeriano na kasunod ko. "Colonel, i-cordon ang buong area. Walang lalabas na kahit sinong opisyal. At si Fiona, ilipat siya sa maximum security bunker na yun din. Siya ang tanging susi natin kay Shadow." "Masusunod, Major," sagot ni Valeriano, habang mabilis na nagbibigay ng utos sa kanyang radyo. Bumalik ako sa loob ng detention center, kung saan ang bawat pasilyo ay tila mas lalong naging masikip dahil sa tensyon. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang bagay sa CCTV monitor ng command center. Isang anino ang dumaan sa likod ng selda ni Fiona. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng militar, ngunit may kakaibang kilos. Tumakbo ako patungo sa selda. Ang pintuan ay nakabukas ng bahagya. Sa loob, nakita ko si Fiona na nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang nakatutok ang isang baril sa kanyang ulo. At ang may hawak ng baril ay walang iba kundi si General Santos.
Ang taong kanina lang ay sumasaludo sa akin ng may respeto. Sa kanyang kanang kamay, kumikinang ang isang gintong singsing na may tatak ng bungo at agila. Shadow, bulong ko habang dahan-dahang binubunot ang aking baril. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubute, Major Guerrero. Sabi ni General Santos, hindi inaalis ang tingin kay Fiona. Sayang, maari sana kitang gawing ka ng kamay ko. Pero pinili mong maging bayani sa isang bansang punong-puno ng mga traidor. General, ibaba mo ang baril. Sabi ko ng may otoridad. Napapaligiran ka na. Walang paraan para makatakas ka sa camp na ito. Tumawa ang general, isang tawang puno ng pait. Akala mo ba ay ako lang ito? Ang Project Aguila ay hindi lang tungkol sa sniping, Jocelyn. Tungkol ito sa pagkontrol sa impormasyon ng buong bansa. At ang mga katuwang ko, sila ang mga taong pinaglilingkuran mo. Jocelyn, iligtas mo ako! Iyak ni Fiona. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla na malapit ng maputol. Sasabihin ko ang lahat. Lahat ng transaksyon nila, alam ko. Manahimik ka, impostora, bulyaw ni Santos. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ko. Hinayaan kong gamitin mo ang pangalan ni Jocelyn dahil akala ko ay mas madali kang pasunurin. Pero sadyang wala kang utak. Isang mabilis na pangyayari ang naganap. Isang putok ang dapat sana ay umalingaw-ngaw. Ngunit bago pa man makakabit ang daliri ni Santos sa gatilyo, mabilis akong humakbang at binaril ang kanyang braso. Ang baril ni Santos ay tumalsik sa semento. Sa bilis ng kidlat, sumugod ako at ibinalibag ang general sa pader gamit ang isang tactical takedown move. Ang Project Aguila ay hindi sayo, sabi ko habang idinidiin ang aking tuhod sa kanyang likuran at pinupusasan siya. Ito ay para sa bawat sundalong nakikipaglaban ng tapat sa gubat. At ikaw, General, ay hindi kailanman magiging bahagi ng dangal na yon. Dumating ang mga tauhan ni Valeriano at kinuha si Santos. Si Fiona naman ay nanghihinang napaupo sa sahig, humihingal at nanginginig. Lumapit ako sa kanya, hindi para yakapin siya, kundi para kunin ang locket ng aking ama na nasa aking leeg at hawakan ito ng mahigpit. Ito ang huling pagkakataon mo, Fiona, sabi ko. Ibigay mo ang lahat ng ebidensya na itinago mo sa cloud server mo. Gawin mo ito at baka mabuhay ka pa sa loob ng kulungan. Tumango si Fiona ng paulit-ulit, tila isang sirang laruan. Lumabas ako ng selda at naglakad patungo sa helipad ng Camp Aguinaldo. Ang hangin ay malakas. Tinatangay ang usok mula sa nasunog na sasakyan sa baba. Nakita ko ang pagsikat ng araw sa malayo, isang bagong umaga na tila nagpapahiwatig ng paglilinis. Naramdaman ko ang presensya ni Rafael sa aking likuran. Nakatayo siya roon, gusot-gusot ang uniforme at tila nawala na ang lahat ng kinang. Jocelyn, tawag niya ng may mahinang boses. Anong mangyayari sa amin ni Mama? Hinarap ko siya sa huling pagkakataon. Ang mangyayari sa inyo ay ang nararapat na bunga ng inyong mga itinanim. Si Remedios ay mananagot sa pagtatago ng krimen ni Fiona. At ikaw, Rafael? Ang iyong karera ay tapos na. Maari kang magpasalamat dahil buhay ka pa. Pero ang respeto? Hinding-hindi mo na yon muling makukuha. Wala ka na bang natitirang pag-ibig para sa akin? Tanong niya, isang desperadong hirit ng isang taong wala nang mahawakan. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting puno ng katahimikan at kalayaan. Ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo noon ay para sa isang lalaking akala ko ay may dangal. Ang lalaking iyon ay hindi kailanman nag-exist. Kaya huwag kang mag-alala, Rafael. Hindi ako galit sa iyo. Wala na akong anumang nararamdaman para sa iyo. You are nothing but a ghost in my past. Tinalikuran ko siya at sumakay sa naghihintay na helicopter. Habang tumataas ang sasakyan, pinanood ko ang Camp Aguinaldo mula sa itaas. Ang usok ay dahan-dahang napapawi. Ang Project Aguila ay ligtas na. Ang aking pangalan ay muling malinis. At ang aking pamilya
Ang pamilyang pilit akong ibinaon sa dilim ay sila na ngayong nasa anino. Major, sabi ni Valeriano sa earpiece, "The President wants to see you for a formal commendation." Sabihin mo sa kanya, Colonel, natatanggapin ko ang parangal. Sabi ko habang tinitingnan ang abot tanaw. Pero pagkatapos nito, kailangan ko ng bakasyon. Isang mahabang bakasyon kung saan ang tanging asinta ko ay ang sarili kong kaligayahan. Ang digmaan para sa aking dangal ay tapos na. At sa bawat putok, bawat sakripisyo, at bawat patak ng luha na aking itinago, ngayon ko masasabi na ako ang nag-iisang nanalo. Asintado, walang mintis. Nakatayo ako sa loob ng malawak na court-martial hall, suot ang aking pinakamalinis na gala uniform. Ang puting tela ng aking uniforme ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, at ang bawat medalyang nakakabit sa aking dibdib ay nagbibigay ng isang marangal na tunog sa bawat galaw ko. Ang selyo ng Republika ng Pilipinas sa likod ng mga hukom ay tila nagpapaalala sa lahat na ang katarungan ay hindi natutulog kahit paggaano ito katagal bago dumating. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Fiona sa likod ng isang mahabang mesa. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Wala na ang kanyang mga palamuti. Wala na ang kanyang mapang-uyam na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang sa sahig, tila hindi kayang harapin ang bigat ng mga kasalanang ipinapataw sa kanya. Sa tabi niya ay si Rafael, na ngayon ay tinanggalan na ng ranggo at kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon para sa dereliction of duty. Major Jocelyn Guerrero, tawag ng presiding judge. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng otoridad. "Maari mo na bang ibigay ang iyong huling testimonya?" Naglakad ako patungo sa harapan. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa makintab na sahig ay lumilika ng isang matatag at seryosong tunog. Hindi ko tinitingnan si Fiona o si Rafael. Ang aking atensyon ay nakatuon lamang sa katotohanan. Ang karangalan ay hindi isang bagay na isinusuot na parang alahas. Simula ko, ang aking boses ay malinaw at hindi nanginginig. Ito ay binuo mula sa mga gabing walang tulog, sa mga sakripisyong walang nakakakita, at sa katapatan sa sinumpaang tungkulin. Si Fiona Guerrero ay hindi lamang nagnakaw ng isang badge. Nagnakaw siya ng pag-asa ng mga sundalong naniniwala sa Project Aguila. At si Rafael de la Vega? Pinili niyang maging bulag kapalit ng kanyang sariling ambisyon. Nakita ko ang paghikbi ni Remedios mula sa gallery. Ang aking ina ay nakasuot ng itim, tila naglulubid ng sarili niyang dula ng pait. Tumayo siya, binabaliwala ang mga gwardiya sa kanyang palid. "Jocelyn! Anak, maawa ka!" Sigaw ni Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Pamilya tayo! Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka lang. Huwag mong hayaang mabulok ang kapatid mo sa kulungan. Ako ang nagluwal sa'yo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Utang na loob mo sa akin ang lahat." Hinarap ko ang aking ina. Walang galit sa aking mga mata. Tanging isang malalim na lungkot para sa isang babaeng hindi kailanman natutong magmahal ng walang kapalit. "Ang utang na loob ko sa iyo, Ina, ay binayaran ko na noon gabing pinalayas mo ako sa bahay na ako ang nagpapakain sa inyo." Sagot ko, sapat na para marinig ng lahat. Ang pamilya ay hindi kailanman nagiging dahilan para konsintihin ang isang krimen. Kung mahal mo si Fiona, dapat ay tinuruan mo siyang magsikap sa sarili niyang paraan, hindi ang nakawin ang pinaghirapan ng iba. "Walang hiya ka, wala kang utang na loob." Patuloy na hiyaw ni Remedios habang inilalabas siya ng mga military police mula sa loob ng hall. Ang tunog ng kanyang mga mura ay dahan-dahang naglaho nang sumara ang malaking pinto. Bumaling ako kay Rafael. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay puno ng pakiusap. "Jocelyn, please, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Maari pa nating ibalik ang dati. Mahal kita." "Ang dating kilala ko ay patay na, Rafael," sabi ko nang may malamig na ngiti. "At ang pag-ibig na sinasabi mo, iyon ay isang lason na matagal ko nang inilabas sa aking sistema.
Ang nararapat sa iyo ay hindi ang aking patawad, kundi ang kahihiyan ng iyong pagbagsak. Ang hatol ay binasa pagkatapos ng ilang oras. Si Fiona Guerrero ay napatunay ang nagkasala ng espionage, falsification of public documents, at usurpation of authority. Siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Rafael de la Vega ay pinatawan ng dishonorable discharge at habambuhay na diskwalipikasyon sa anumang posisyon sa gobyerno. Nang ilabas si Fiona mula sa silid, tumigil siya sa tapat ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Isang takot na walang script at walang makeup. "Jocelyn, bakit mo ginawa ito?" bulong niya. "Ginawa ko ito dahil asintado ako, Fiona," sagot ko habang inaayos ang locket sa aking leeg. Tinitingnan ko ang target at tinatamaan ko ito ng walang mintis. At ang target ko ngayong gabi ay ang katotohanan. Naglakad ako palabas ng bumatay militar. Ang sikat ng araw ay matindi, ngunit hindi ito nakasisilaw. Sa labas, naghihintay si Colonel Valeriano sa tabi ng aking sasakyan. Sumaludo siya sa akin nang may tunay na paghanga sa kanyang mga mata. "Ano na ang plano, Major?" tanong niya habang pinabubuksan ako ng pinto. "Gaya ng sabi ko, Colonel," sabi ko habang isinusuot ang aking aviator shades. "Kailangan ko ng bakasyon. Pero bago yon, dumaan muna tayo sa sementeryo. Gusto kong ipakita kay Papa na ang medalya niya ay nasa tamang kamay na muli." Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kampo, pinanood ko ang dahan-dahang pagliit ng mga pader ng bilangguan sa rear view mirror. Doon, kasama ng mga pader na yon, iniwan ko ang lahat ng sakit, lahat ng pait, at lahat ng anino ng aking nakaraan. Ang langit ay malawak at asul. Ang hangin ay malinis. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng aking sariling kalayaan. Ang simoy ng hangin sa sementeryo ay malamig. May dalang amoy ng sariwang damo at tuyong mga dahon. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng mga sanga ng puno sa isa't isa at ang malayo, ngunit matatag na tunog ng aking sariling mga hakbang. Huminto ako sa tapat ng isang puting marmol na lapida. Dito nakahimlay ang aking ama, ang lalaking nagturo sa akin na ang bawat putok ng baril ay dapat may kalakip na pananagutan. Dahan-dahan kong inilabas ang aking sniper badge mula sa bulsa ng aking jacket. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng lapida, sa tabi ng isang kumpol ng mga puting bulaklak. Ang locket na nawiwalay sa akin ng matagal na panahon ay mahigpit kong hawak sa aking palad. "Pa, tapos na ang misyon," bulong ko. Ang boses ko ay hindi na gumaralgal. Nasa akin na muli ang lahat ng kinuha nila. Ang dangal mo, ang dangal ko, wala na silang magagawa para muling dungisan ito. Nanatili akong nakatayo roon sa loob ng ilang minuto. Ninanamnam ang katahimikan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Hindi ko na kailangang magtago sa kusina. Hindi ko na kailangang lunukin ang mga mura at sampal para lang sa kapayapaan ng pamilya. Ang katahimikang ito ay hindi bunga ng takot, kundi ng tagumpay. Nang papalabas na ako ng sementeryo, nakita ko ang isang pamilyar na bulto ng tao na naghihintay sa tabi ng gate. Si Remedios. Ang aking ina ay nakasuot ng kupas na damit. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong lupa na pinabayaan ng ulan. Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. "Jocelyn," tawag niya. Ang boses ay manipis at tila nagmamakaawa. "Anak, ang kapatid mo, binisita ko siya sa piitan. Hindi niya kaya roon, Jocelyn. Payat na siya. Ang pagkain ay hindi masikmura. Parang awa mo na, gamitin mo ang impluwensya mo bilang major. Kahit ilipat lang siya sa mas maayos na selda." Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emosyon. "Ina, ang seldang kinalalagyan niya ay mas maayos pa kaysa sa mga trenches na tinutulugan ko noong ako ang nasa field habang nagpapakasarap kayo sa pera ko. Doon siya nababagay. Yan ang bunga
ng bawat kasinungalingang itinanim ninyo. Wala ka na talagang awa. Biglang nagbago ang tono niya. Lumabas muli ang talim ng kanyang dila. Lahat na ay kinuha mo sa amin. Ang bahay, ang pera, ang kinabukasan ng kapatid mo. Ano pa ang gusto mo? Gusto mo ba kaming makitang namamali mo sa kalsada? Hindi ko kailangang hilingin yun, Ina. Sabi ko habang isinusuot ang aking salamin. Dahil sa ugali ninyo, kusa ninyong gagawin yon sa sarili ninyo. Binigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay ng marangal sa probinsya. Ngunit kung mas pipiliin ninyong maging biktima rito sa lungsod, wala na akong magagawa. Tinalikuran ko siya. Naririnig ko ang kanyang mga sigaw at pagmumura sa aking likuran. Ngunit para na lamang itong huni ng mga insekto sa malayo, hindi na ako apektado. Ang bawat salita niya ay tila mga balang tumatama sa isang pader na bakal, walang marka, walang pinsala. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho patungo sa National Sniper Academy. Pagdating ko roon, sinalubong ako ng isang hanay ng mga bagong recruit. Ang bawat isa sa kanila ay nakatayo ng tuwid. Ang mga mata ay puno ng pangarap at disiplina. Handa na ba ang lahat para sa graduation ceremony, Colonel Valeriano? Tanong ko habang naglalakad sa gitna ng hallway. Opo, Major, sagot ni Valeriano, na ngayon ay itinalaga bilang aking Chief of Staff sa Academy. At may balita rin po kami tungkol kay Rafael de la Vega. Nakita po siyang nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang maliit na mall sa labas ng probinsya. Mukhang wala nang gustong tumanggap sa kanya sa anumang opisina. Napangiti ako ng bahagya. Ang tadhana ay may sariling paraan ng pag-asinta. Hayaan mo siya. Ang pagbagsak mula sa itaas, patungo sa pinakamababa, ay ang pinakamabigat na parusa para sa isang taong ang tanging puhunan ay ang kanyang pride. Pumasok ako sa aking bagong opisina. Sa ibabaw ng aking mesa ay nakalagay ang isang bagong tactical folder. Sa labas nito, nakasulat ang Project Aguila, Phase 2, Restoration. Ito na ang tunay na programa, ang bersyong hindi kailanman mababasa o mananakaw ng mga taong tulad ni Fiona at Santos. Tumayo ako sa tapat ng bintana na nakaharap sa shooting range. Nakita ko ang isang babaeng recruit na nahihirapan sa pag-asinta. Lumabas ako at pinuntahan siya. Major! Mabilis na sumaludo ang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Huwag mong pigain ang gatilyo ng bigla. Sabi ko ng may malumanay ngunit matatag na boses. Kinuha ko ang kanyang rifle at ipinakita ang tamang tindig. Ang pag-asinta ay hindi lang tungkol sa mata. Tungkol ito sa pagtanggap sa bawat tibok ng iyong puso at paggamit nito para maging bahagi ng iyong target. Ang katapatan sa iyong sarili ang magbibigay sa iyo ng perpektong putok. Nagpakawala ako ng isang putok. Ang tunog ng mekanismo ng baril ay naging musika sa aking pandinig. Ang target na papel sa dulo ay nagkaroon ng isang perpektong butas sa gitna. Ganyan ang maging asintado, sabi ko sa recruit bago ibalik ang baril sa kanya. Walang mintis, dahil ang katotohanan ang iyong gabay. Bumalik ako sa aking opisina at naupo sa aking upuan. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang kapayapaan na matagal kong hinanap. Ang pangalang Jocelyn Guerrero ay hindi na isang anino. Ito ay isang simbolo ng lakas, ng pagbangon, at ng katarungan. Wala na ang mga kasinungalingan. Wala na ang mga taksil. Ang natira na lamang ay ako, isang babaeng marunong bumaril, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong mabuhay para sa sarili. Sa bawat segundong lumilipas, alam ko na ang aking buhay ay hindi na isang dula ng iba. Ito ay akin na, at hinding-hindi ko na ito muling bibitawan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula ng gabing gumuho ang mga kasinungalingan sa garden ng mga De La Vega. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking bagong tahanan, isang simpleng bahay na malapit sa dagat, malayo sa ingay ng lungsod, at sa nakakasakal na amoy ng insenso ng nakaraan.
Ang simoy ng hangin ay may dalang alat at sariwang pag-asa. Sa loob ng isang taon, maraming bagay ang nagbago. Ang balita tungkol kay Fiona ay paminsan-minsang dumarating sa aking mesa. Kasalukuyan siyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa Correctional Institute for Women. Sabi ng mga report, madalas siyang nakikitang nakatitig sa kawalan. Pilit na inaalala ang isang buhay na hindi naman talaga sa kanya. Ang kanyang ganda na dati ay ginagamit niyang sandata ay unti-unti nang kinakain ng pagsisisi at ng malalamig na pader ng selda. Si Rafael naman ay tuluyan ang naglaho sa mata ng publiko. Ang huling balita sa kanya ay nagtatrabaho siya bilang isang hamak na security guard sa isang maliit na mall sa malayo. Ang taong dating nangangarap na maging pinakamataas na opisyal ay ngayon ay tagabukas na lamang ng pinto para sa mga taong hindi man lang siya tinitingnan. Isang tramo ng tadhana na sadyang napakabigat para sa isang taong walang sariling paninindigan. At ang aking ina, si Remedios. Siya ay nananatili sa probinsya, sa lumang bahay ni Lola. Nagpapadala ako ng sapat na pera para sa kanyang mga pangangailangan at gamot dahil iyon ang tanging utang na loob na kinikilala ko. Ang pagpapanatili sa kanya na buhay. Ngunit malayo sa aking mundo. Ang pagpapatawad na hiningi niya sa pamamagitan ng mga sulat ay hindi ko binigyan ng sagot. Hindi dahil sa puno ako ng pot, kundi dahil natutunan ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi laging nangangailangan ng muling pagtanggap sa mga taong sumira sa iyo. Maraming nagtatanong sa akin, Major, napatawad mo na ba sila? Ang sagot ko ay simple. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ang pagpapatawad ay para sa aking sarili. Pinatawad ko ang aking sarili sa mga taon na hinayaan kong maging anino ako ng ibang tao. Pinatawad ko ang aking sarili sa bawat sampal na tinanggap ko ng walang reklamo. At sa pagpapatawad na yon, nahanap ko ang kalayaan. Ngayon, bilang komandant ng Elite Sniper School, tinitingnan ko ang aking mga estudyante ng may bagong pananaw. Tinuturuan ko silang bumaril, oo. Ngunit higit sa lahat, tinuturuan ko silang magkaroon ng integridad. Dahil ang isang asintadong sniper ay walang silbi kung ang kanyang puso ay hindi marunong tumingin ng diretso sa katotohanan. Hinawakan ko ang locket sa aking leeg. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang init ng araw sa aking balat. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang matatag na martsa patungo sa isang kinabukasan na ako ang may gawa. Ang buhay ay parang pag-asinta sa isang target na nasa malayo. Maraming hangin na susubok sa iyong direksyon. Maraming distractions na kukuha ng iyong atensyon. Pero kung alam mo kung sino ka, kung alam mo ang bigat ng iyong sariling halaga, hinding-hindi ka magmimintis. Ang aking pangalan ay Jocelyn Guerrero. Ako ay isang sundalo, isang anak, at isang babaeng malaya. Ang aking asinta ay hindi na lamang para sa kaaway, kundi para sa sarili kong kaligayahan. Sa dulo ng lahat, natutunan ko na ang pinakamatamis na paghihigante ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang ang sarili mo ay namumukadkad at nagniningning nang wala ang tulong ng mga taong nagtangkang pumatay sa iyong liwanag. Nakangiti akong pumasok sa loob ng aking bahay. Ang sikat ng araw ay sumunod sa aking mga hakbang, tila isang tapat na kaibigan. Ang kwento ng anino ay tapos na. Ngayon, ang kwento ng agila ay nagsisimula pa lamang. Asintado, walang mintis. Higit sa lahat, malaya.